Dito sa aming barangay, maganda magtanim ng mga vegetable dito sa amin. At merong isang kaibigan dito sa aming barangay na natuto sa pagtatanim ng mga gulay. At walang iba kundi si Samuel Browan. Yung aking mga magulang kasi ay isang farmer. Hindi po sila nakatapos ng kanilang pag-aaral, kaya nagpursige sila na ako ay makapagtapos bilang isang electronics at saka electrical. Nagkataon naman yung time na pinalad ako na makapagtrabaho sa ibang bansa, at doon ko grinab na magkaroon din ng experience kung paano ba yung lifestyle doon sa ibang bansa kaysa dito sa atin sa Pilipinas. Pero nung paglipas ng ilang taon ay nakita ko yung nagiging sitwasyon na hindi pala ako masaya sa karir na pinasok ko. May hinahanap yung katawan ko na kakaiba na hindi ko alam kung ano ba yun. Kaya umuwi na ako dito sa atin sa Pilipinas at sinubukan kong mag-farming. Itunuloy ko yung trabaho ng aking mga magulang, pero doon ang tanim ko lang mais at saka palay. At dumating naman yung time na naging maganda yung production, nawili na ako sa pagiging farming. Hanggang sa dumating yung time na sinubukan ko sa high value crops na unti-unti lang. Maganda yung naging resulta, magaganda yung mga bunga, yung mga harvesting. Ang naging problema ko naman doon ay wala sa plano. Kailangan pala doon sa marketing. Naging problema ko noon yung pagkontrol ng mga insect pests, pati sa mga atake ng mga, ang tawag ba doon, yung BBM na tinatawag nila, umatake. Hindi ko kayang kontrolin. Tapos kahit na gaano man karami yung harvesting, problema ko din kasi nga wala akong marketing. Nalugi po ako doon. Hanggang sa dumating naman yung time na year 2022, sumali kami sa Palay Timpalak. At hindi ko inaasahan na ganun pala kaganda ang magiging pagbabago doon sa aking area. Pero nung mga time na yun, yung mga itinatanim kong seeds, hindi ko pa alam na kailangan palang pumili ka ng mga quality seeds na dapat mong itanim. Kailangan mo ng marketing, kailangan mo ng patungkol sa farm management, sa budgeting, tapos yung mga tao na kailangan, pati sa pagkontrol ng mga damo. Nung mga time na yun, hindi pa ganun karami yung aking mga gulay. Mas marami pa rin yung mais at saka yung palay. Hanggang sa may mga trainings, may mga seminars na akong napupuntahan, tapos may mga taga-company, seed company, mga chemical companies na nag-invite sa akin para makita ko yung area na mga patanim nila, mga trial at mga demo. Doon naman ako nag-a-adjust ngayon kung paano yung diskarte. At ina-apply ko ngayon doon sa aking area. Hanggang sa dumating naman yung madami ng demo, madaming trials ng mga seeds. At doon na nag-start. Yung mga tinataniman ko ng palay doon at mais ay ginawa ko ng high value crops. Tapos mayroon na akong nakausap na buyer, bago pa lang yung planting, may deal na ako doon sa buyer. Tapos doon sa mga seminars, doon ko napag-aralan yung budgeting, financial, sa marketing. Sa ngayon ay marami na ding mga farmers na pupunta dito sa aking area. Tinitignan nila yung mga discarding ginagawa ko. At kung magtatanong sila, ibinibigay ko naman yung aking natutunan. At ang mga iba doon ay sarili ko na ding protocol. Halimbawa, galing ng
ibang probinsya, magtatanong sila sa akin kung ano yung mga ina-apply ko, binabahagi ko lahat. Tapos paano ba yung diskarte, ilang araw, ilang weeks, tapos yung next application ulit, ibinabahagi ko sa kanila. At natutuwa naman ako kasi nga mayroon yung tinatanggihan nila yung paggamit ng plastic mulching. Pero nagulat ako, tinawag niya yung iba kong mga tao, doon naman sila gagawa pala katulad ng discarding ginawa ko. Kaya doon ay natutuwa talaga at masaya ako dahil nga yung nakikita nilang ginagawa ko ay mayroong gumagaya. At ang isa pang nakakapagpapasaya sa akin pagdating sa social media, hindi lang dito sa aming area ang mga nagtatanong. Nagugulat na lang ako kung tatanungin ko sila kung taga saan. May taga Ilocos, taga Quezon, parte ng Mindanao, tapos mayroon pang Biskaya. At tatanungin ko naman sila kung sila ba ay dati ng farmer. Sabi naman nila, opo sir, pero yung nakita namin na diskarte mo, hindi pa namin nagagawa. Iba po dito sa amin. Baka pwede bang mag-share sa amin ng mga ginagamit mo. Natutuwa ako pagkatapos ng harvesting nila, binabalita nila sa akin na sir, maganda po yung itinuro mo sa amin. Mapapatunayan ko na siya talaga ay umuunlad yung kanyang pagsasaka ng mga gulay. At siya ay yung kanyang nalalaman ay kanya ring binabahagi sa amin na mga kasama niya magsasaka dito sa aming barangay. Talagang masasabi ko na isa siyang halimbawa sa lahat ng mga magsasaka ng gulay at mga high value crops dito sa aming barangay. Sa pagkapanalo po ng aming SM Bar Irrigators Association sa nakaraang Palay Timpalak noong year 2022, inihikayat ko po ang mga iba pang magsasaka na nagtatanim ng mga gulay, palay at mga iba pang mga crops na makibahagi din po sa mga tinuturo ng ating Municipal Agriculture Office. Inihikayat ko po lahat ng magsasaka sa bayan ng Tayug, hindi lang po sa bayan ng Tayug, kundi sa mga karatig bayan na sumali at makilahok sa mga proyektong ganito na binababa ng ating Agricultural Training Institute. Kasama po dito siyempre ang ating Department of Agriculture na nagbibigay po ng mga interventions, kagaya po ng mga trainings of community-based trainings at training center-based na mga pagsasanay upang lahat po ay maturuan sa ating mga makabagong paraan ng pagsasaka. So masasabi ko lang sa mga kapwa magsasaka na sa bayan ng Tayug, sila ay kamangha-mangha dahil sa mga kanilang angking kagalingan sa pagsasaka, ang kanilang mga debosyon sa pagsasaka, at ang kanilang mga hindi matatawarang interes sa pagpapaganda ng kanilang kabuhayan sa araw-araw na hamon ng pagsasaka. Ang unang inisyatibo natin ay sa pagpupulong na ginagawa natin sa mga farmers. Pupunta tayo sa mga barangays, inaalam natin yung kakulangan nila sa pagsasaka, inaalam natin kung ano yung mga organisasyon na kailangang itayo para mabuo ang isang organisasyon ng mga magsasaka para matulungan ang kanilang produksyon. Ano man ang kanilang tinatanim sa mga magsasaka, pinapasyalan natin at inaalam natin ang kinakailangang suporta pagdating sa funding, pagdating sa mga ayuda na kinakailangan nila, na siya namang hinihingi rin natin
sa national government. Humingi rin tayo ng ayuda sa national government at tinutugma natin ito sa mga pundo na nanggagaling sa gobyerno lokal para lang mapalakas natin, maparami natin yung mga pwede nating ayuda na pinansyal para sa ating mga magsasaka. Hindi lang sa pinansyal, kundi yung mga kinakailangan nilang teknolohiya, kaya pag-aaral, kung anong mga modernong scientificong pamamaraan para tayo ay makalaban sa panibagong pagsasaka, yung hamon ng makabagong panahon sa pagsasaka. Sa aking mga kasamang magsasaka na taga dito sa aming barangay o sa mga iba-iba pang probinsya, akin pong ipinapaabot sa inyo na ang pagtatanim po ng high value crops ay hindi po, huwag nating sabihin na hindi natin panghinaan, hindi tayo mawala ng pag-asa kung dumating yung time na magkakaroon tayo ng loss production na hindi tayo makabawi. Ang bigyan po natin ng pansin ay magtrabaho lang tayo na magtrabaho, darating din yung time na kikita tayo. Kasi yung isang pagtatanim, katulad niyan ng pakikipagsapalaran sa buhay. Kung wala tayong lakas ng loob, lagi tayong nanghihina sa pakikipagsapalaran, ay lagi tayong talo. Ako si Samuel Bruan, isang modelong magsasaka sa Barangay Barangubong, Tayog, Pangasinan.